Dalawang video ang gagawan ko ng reaksyon ngayon. Itong sa Iglesia ni Cristo, yung kanilang spokesperson na nagsalita nito itong si Zabala. At itong parish priest ng Liloan, Cebu na si Father Ubod, na kasi tinitinan ko yung mga nila sinasabi is magkaparehas yung nila pananaw. O yung ba nila tingin sa nangyari ngayon sa Pilipinas, lalo na to yung kay Pangulong Duterte nga na hinuli. So itong Iglesia ni Cristo naglabas ho ng statement nung nakarang araw. So kaya nga dito ko nagpagtagpi-tagpi na parehas ang parehas ang pananaw nila kung bakit sila umabot ng ganito. Kasi ang Iglesia ni Cristo, ito nga sinasabi ko dito na saludo ako nito sa kanila, kasi hindi to sila kasi ang ko nito sa kanila is ang tingin ko sa kanila ay sa tama talaga. Ayaw nila yung gulo. Nakita naman natin nung January kung yung panawagan nila ng Iglesia ni Cristo na peace rally ho yon, na umabot ng milyon na mga tao na sa kanila, nakisimpatiya doon. Kasi sino ba may gustong naman sa kaguluhan sa atin? So bago yan, ipalabas ko muna yung kay itong spokesperson nila, si Brother Zabala, na naglabas niyan si statement nito na bakit ganun ang nangyari sa Pilipinas. Una po ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, tama po. Sila po kasi nagtatanong talaga. Tama po, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo dito. Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento, kay Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Naku, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po?
sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisyon sa ating bansa. Ano ha? Ang reaksyon kasi nila nito sa Iglesia ni Cristo ay malaking tanong. Bakit nga ba umabot sa ganito ang sitwasyon sa Pilipinas? Na mayroon tayong ang batas naman natin gumagana. Bakit pa kapwa natin Pilipino tinatapon tinatapon nila sa ibang bansa at doon lilitisin? Dito naglabaso ang statement ang Iglesia ni Cristo kasi in short, yung panawagan nila dati na sinabayan nila si Pangulong Marcos o sinuportaan nila sa peace rally, pero lahat yun baliwala ang suporta nila kay Bongbong Marcos. So nakikita ko na mukhang frustrated ba ang Iglesia ni Cristo sa kanilang suporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Para sa akin, kung ako ang sumuporta dito kay Pangulong Bongbong Marcos, frustrated ako. Hindi ko lang idamay ang Iglesia ni Cristo na frustrated ba, na-frustrate ba sila doon sa mga pangyayari noon. Kahit sino naman siguro na sinusuportaan ka na nga, pero yung standing mo dati na ayaw mo talaga ng impeachment nung bandang huli, yun pala ma-impeach pa din. So mukhang pangluluko ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa mga supporter niya. Hindi lang yung time na yon na sinuportaan siya ng INC doon sa kanyang standing na ayaw ng impeachment nga kasi magkahati-hati yung mga tao. Mismo sa kanyang sinabi yun, nanggaling sa kanya sinabi yun na ayaw niya kasi maghati-hati lang ng ang mga tao sa Pilipinas. So nadagdagan pa, ito nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte na pinahuli ng wala din sa ayos. So dito na rin ang Iglesia ni Cristo. Bali, parang na rin sila parang hindi na yata talaga tama. Sinuportaan ka na namin, panahon noong ayaw i-impeach si VP Sara, ito na naman, ginawa mo na naman to. Parang ganun lang ang tingin ko ha. Kaya naglabas ng statement ito, Iglesia ni Cristo. At ito yung kay Father Siano, magkahawig nga itong Katoliko at saka INC. Magkahawig yung pananaw nila sa mga nakakaintindi sa sitwasyon ngayon. Kasi ang mga pare ngayon, mayroon naman ding pare na ayaw kay dating Pangulong Duterte. Makikita natin kung saan nanggaling yun na mga pare na ayaw nila kay Pangulong Duterte. Unang-una nakikita ko itong Idsas Shrine na mga pare dyan, umadre dyan, na kontra yan kay Pangulong Duterte. Nakikita natin yan kung sinong pumupunta dyan, mga politician. Yan, pumunta si Dilima, pumupunta ang dami mga politician dyan. Yung mga apo ni Cory Aquino. Kasi siguro, tinatagyang Idsas Shrine panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, kaya siguro na ganun na lang. Pasok ko yung video ni Padre Ubod na nangyari nga kay Pangulong Duterte. Kadtong tanan nga authority sa atong nasod nga maoy mi command aron gyud ipadadayon si former President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Congratulations ninyo. Paabutan ninyo ang inyong ganti gikan sa Ginoo. Panimaslan gyud mo. Kinsa tong authority nga naghatag niining maong command nga ilabay ang atong Pangulo ngadto sa foreign lands, foreign court,
ang atong Pangulo kaniadto nga nag-alagad sa atong nasod tungod anang issue sa crimes against humanity nga wa ra bagay siya kaso dinis ato anang crime against humanity. Pagbantay mo, mamatay man tingali si President Duterte dito kay tiguwang naman na siya, daghan naman na siya sakit, bisan pa ang iyang dugo mutingog na against ninyong mga authority nga naghimo niining maong desisyon. Mo na siya kuyaw kayo. Mo na unang prinsipyo, pagbantay, ayaw gyud sa likway anang tao nga nakasala. Nya nasa moingon, unya pa der. President Duterte iyam sa tong gisalikway ang mga adik, iyam sang gipapatay. Nanubag po siya. Di ba? Unya, karon siya na sa gisalikway, manubag sang otorite. Ana. Madaling salita, parehas lang ang pananaw nitong dalawang relihiyon nga. Ay insiman o Katolik, pari ng Katoliko, ang pananaw nila ay hindi tama ang nangyari sa ating bansa ngayon. Hindi na lang natin pag-usapan ang kay Pangulong Duterte. Ang pamamalakad ng gobyerno hindi tama. Kasi controversial dito sa budget. Ito is siguro yung isa dahilan din na bakit divert ang usapin ngayon sa kay Pangulong Duterte dahil may nakabinbin pa silang kaso dito sa Supreme Court. Kaya siguro, tapos may impeachment si VP Sara. Matindi ang naranasan ngayon sa mga Duterte. Kasi sila na talaga ngayon ang inuusig na talaga sa mga pangbibintang talaga na mayroon naman natin, nakikita naman natin dito na parang hindi naman din talaga totoo. Kaya lang, kumo sa politika, kung sinong nakaupo, yun ang mananalo. Kung sinong nakaupo, mas pabor sa kanila ang ganyan, mga resources. Nakikita natin kung anong ibig kong sabihin ng resources. Si dating Pangulong Duterte, kung walang resources ang gobyerno niyan, hindi naman yan hindi yun mapadala sa Europe, sa Dahig. Kasi ang pera nyo, ang binayad nga sa eroplano, di nga nila sinabi kung magkano ang binayad sa eroplano eh. Hanggang ngayon, ni isang salita niyan ang Malacanang, wala ko silang sinabi dyan kung magkano ang binayad sa eroplano na sinakyan ni dating Pangulong Duterte papunta dito sa Hague, Netherlands. Dapat kasi yan malaman din yan eh, sa taong bayan kung magkano ba talaga at kaninong eroplano yun na sinakyan. Karapatan natin yan na malalaman dapat ang mga ganyang pangyayari dahil ang nagbabayad niyan, gobyerno. Tayo ho yun. Pera natin ho yun. Pero bawat press briefing itong Malacanang hindi binanggit kung magkano ho yung binayad sa eroplano. At kaninong eroplano yun. Puro na lang sila, alibay na lang kung kaninong eroplano yun at ang bayad hindi rin binanggit. Sigurado ilang milyon yun ang ginastos. Di naman yan lilipad ang eroplano kung di kagagastos dyan ng milyon-milyon. Lalo yan, ilang tao lang yung sakay. Private plane yun. At lahat ng mga kailangan na nila mga clearances noon, kung saan sila dadaan, kumukuha sila ng clearances doon. Tapos ano pang sa gasolina pa nga lang ng eroplano, magkano? Pabalik. Papunta doon, pabalik. Imagine na lang magkano ang gasolina ng eroplano. Sa mga nga lang dito nga lang sa halimbawa, sa lokal ka lang pupunta, dito sa halimbawa, Pilipinas ka lang. Malaking gastos na nga eh. Yun pa kaya international. At nag-stop over pa sila ng Dubai. Itong Iglesia ni Cristo, hindi ko to pinangunahan. Pag ito sila nagsalita sa kanilang saloobin, sobrang dismayado sila talaga. Hindi naman talaga sinabi nila na dismayado kami sa gobyerno ng ito. Hindi nila sinabi yun, pero ma-catch up natin ang mga reaksyon nila. Kasi balikan ko na naman na imagine suportado kay yung gobyerno ni Bongbong Marcos, suportado ng INC. Hindi sinuportahan kung ano man. Hindi sinuportahan na sige ang mga tao mag-aklas. Ang INC, ang tama nilang sasabihin noon ay peace rally. Nakikita natin kung ilang milyon yun ang sumugod din doon sa mga rally.
all over the Philippines or sa ibang bansa pa. Mayroon pang nakisabay doon. Kaya ganun sila ka-desperado. At itong simbahang Katoliko na may ilan dyan na hindi rin talaga nagustuhan yung nangyari. At itong pare na Bisaya, si Father Ubod, bilib ako nito. Kasi tuwing ano yan sa kanya, isi-share niya sa mga tao kung ano ba talaga ang nangyari ngayon sa bansa. Hindi naman yun pwede na hindi ka mag-share dyan sa mga ano mo, sa mga nasasakupan mo. Kasi ano yan, kailangan din malaman sa mga nasa simbahan kung ano ba ang takbo ng gobyerno. Kasi ang simbahan, konektado sa gobyerno eh. Kung maintindihan natin yan, hindi naman magiging simbahan yan kung hindi ka rin konektado sa gobyerno. Alam niyo kung bakit konektado sa gobyerno? Ang mga tao niyan, pagdating ng eleksyon, buboto yan. At itong pare, si Father Ubod, hindi yan nag-brainwash sa mga tao na huwag niyong iboto ang Team Duterte at huwag niyong iboto itong Team Marcos. Wala siyang sinabing ganun. Ang sa kanya na lang, sabihin ko na rin siya, pamalandong. Parang i-analyze mo kung saan ba talaga ngayon ang ganitong sinong grupo ngayon ang nasa tamang landas ang patutunguhan. Direkta niya sinabi na huwag niyong iboto ang Team Duterte. Wala, di ka makarinig ng ganun. Di rin sinabi niya, huwag mong iboto ang Team Marcos. Hindi rin niya sinabi yun. Pero kung maintindihan mo yung mga direction sa kanyang mga sinasabi, ikaw na yung bahala doon, umintindi. Ang mahirap lang kasi sa iba, ibabas itong Iglesia ni Cristo, ibabas itong si Father Ubod. Ba't kayo manghilig magbabas? Ang gagawin nyo na lang dito, kung tama ang inyong direction, kung kay Bongbong Marcos kayo, wag na kayo mangbas. Ako sa totoo lang, hindi ako nanonood ng mga vlog na against sa mga Duterte. Sa totoo lang, hindi ako nanonood. Kasi nag-stand ako dito sa mga Duterte, tapos manood ako sa kanila. Doon magsimula ang gulo. Kasi susugod ako sa kanilang video, mag-comment ako doon. Tapos mag-away-away na kami doon. Ang gawin ko lang, magpahayag na lang ako dito sa aking YouTube channel. Kaya nga ako gumawa ng YouTube channel ko para dito ko ihayag ang aking naramdaman sa ating bansa. Kasi manugod lang ko ng mga tao dyan kung sino. Wala, anong mapapala ko sa kanila? Eh yan sila. Nagkakalat din naman ng mga fake news yan. So mag-react tayo. Kung kayo maki-Duterte, dito tayo sa mga Duterte. Kung mayroon kayo narinig sa kabila, anong narinig nyo doon? Pabayaan nyo na. Pabayaan nyo na, wag nyo na yung tawag yan. Wag nyo na kasing pansinin. Kasi doon lang tayo magkagulo. Kung mayroon kayong sariling direction, i-diretso nyo. Basta kung tama, ituloy-tuloy natin to. Kaya, kung kayo man napunta dito sa aking YouTube channel na ayaw nyo to kay Father Ubod sa Iglesia ni Cristo, wag na kayo mag-comment ng pangbabas. Kasi, pag nakita nyo kasi na parang ang INC, against kay Duterte, atirahin natin to. Bakit ganito? Si Father Ubod, ganun din. Si Ubod pala to, pro Duterte, tirahin natin to. Ganun ang mentalidad nyo eh. Ang hilig nyo mahilig kayo manugod tapos yung magko-comment pa, hindi naman din tama ang comment. Magkomentaryo tayo ng tama. Kung anong nakita nyo sa video, yun ang i-comment nyo, pero ang layo ng ibang comment eh. Ako dinipindihan ko ang INC, dinipindihan ko tong si Father Ubod kasi para sa akin, dito ako sa kanila natututo, dito ako sa kanila nag-guide ng husto. Kasi itong mga to, hindi naman to kagaya ko na kunti lang pinag-aralan. Sila may pinag-aralan, mas malawak ang kanilang utak kaysa akin. Kaya sabi ko, dito ako tama. Kasi yung iba naman kasi, pag i-compare natin sa kanila, mayroong malawak din ang kaalaman pero may something eh. Maintindihan mo kung makuha mo rin yung proseso sa kanilang pagsasalita na parang may something eh. Kaya ayaw ko doon. Kaya itong grupo ng INC at saka kay Father Ubod, mas gusto ko talaga. Kaya mayat-maya ako, nagre-react ako sa mga video ni Father Ubod kasi tama yung mga sinasabi kasi niya eh. Yun yung yun yung nakikita ko sa ganitong dalawang organization ngayon. Bueno, ang Katoliko nga, di ko alam kung ilang porsyento sa Katoliko ang panig kay Pangulong Duterte.
siguro yung dati nasaktan sila sa sinasabi ni Pangulong Duterte na ganun ang mga pare, ganun ang obispo, ganun ang Santo Papa. Opinion nila yun. Pero yung ganyan na parang ganitong sitwasyon na ngayon sa dating Pangulo natin ngayon, nasa dito sa Netherlands na matanda na nga, 80 anyos, tapos ang sitwasyon niya matanda na nga siya, di na nga, sabi nga ni Bongo, di na makapagsuot ng medyas. Tapos sinabi ni VP Sara na ang pagkain niya ngayon medyo bumaba ang kanyang gana. Natural yun kasi nangangungulila yun. Imagine ba naman makukulong ka tapos ang layo mo sa pamilya, hindi mo tuwing kakain ka, normal yun. Subukan nyo mag-OFW tapos pagdating nyo sa bansa na kung saan kayo pupunta, normal talaga yun. Na lahat wala kayong gana. Kung hindi lang dahil sa trabaho o pangarap, kaagad-agad balik kayo ng Pilipinas, is siya. Anong maisip niya? Kailangan pa niya na talaga dadaan muna sa proseso. Kung anong proseso niya ngayon, sabi nga ni Father Ubud, di ba? Baka dito na siya mamatay sa Netherlands kasi matanda na. Yan ang problema kasi di naman siya OFW. Kulong siya nandito. Hindi siya nandito para maghanap buhay. Kaya baliktad. Kaya yung mga mga kapamilya niya, pupuntahan siya. Hindi yung kagaya natin na mga OFW na tayo mismo uuwi ng Pilipinas para titingnan natin yung pamilya natin. Pero Pangulong Duterte, baliktad. Siya ngayon yung pupuntahan dito sa Europe para makita siya. Moral support na lang pinakita sa kanyang pamilya kasi di na nila alam kung anong mangyayari nito sa sunod na mga buwan. Bukas. May edad na yung tao. Para sa akin, dito ako nag-stand sa kanya nga. Sabihin ko ulit sa inyo. Dahil nakikita ko naman talaga yung effort niya dati, sakripisyo niya dati sa mga Pilipino. Sa kaming mga OFW. Nakikita ko yun. So kayo nagko-comment na natutuwa kayo. Mayroon pa kayong mga ha sa inyong mga comment. Utang na loob. Manahimik na lang kayo. Isipin nyo na lang mayroon kayong mga magulang. Kung mangyari sa inyo yan, halimbawa yung mga magulang yung matanda na tapos kinulong yan, kahit lang sa Pilipinas lang, matutuwa kaya kayo? Isa sa inyong mga kaibigan, isa sa inyong mga kakilala, mag-message yan sa inyo tapos sabi niya, bayaan mo yan dyan. Tapos lagyan ng ha. Ano kaya maramdaman nyo? Matutuwa kayo? Ako, simpatiya ko talaga ngayon dito sa dating Pangulo dahil anong ginawa niya dati sa mga Pilipino? Kaya nga siya, dumating sa punto ngayon, nandito siya sa Europe, may kaso na dito sa ICC dahil sa kanyang pagtatrabaho noon sa mga Pilipino. Hindi nyo naintindihan kasi yun eh. Hindi natin naintindihan yun. May mga karamihan dyan na hindi nakakaintindi. Tuwang-tuwa kayo. Mamamatay tao. Hindi siya mamamatay tao. Bago siya umupo, alam na kung ano ang atensyon niya sa mga sa droga. Ayaw niya ng droga. Sa totoo lang, no? Diretso na akong sabihin ito sa inyo. Mas gusto ko pa nagkakaroon siya ng kasong ganito na lumalaban sa droga kaysa nagnakaw ng pera. Mandaraya sa budget ng mamamayang Pilipino. Mas gusto ko pa to na may kaso siyang ganito kasi pag mamamatay tao, wala namang kaso sa Pilipinas yan eh. Ngayon, harap-harapan ang budget ng Pilipinas, kinulimbat na, wala ni isang kanyang mga congressman, yung mga senador niya na nag-imbestiga kasi taon lahat ng iwi. Itong presidente dati, ito na. Tingkagol na sa kulungan. Himas-rihas na siya. Kahit wala pang kaso, himas-rihas na. Kulong na eh. So, enjoy na kayo sa nangyari ngayon kay Pangulong Duterte. Kaming nakakaintindi para sa akin na lumalaban sa mga durugista, sa mga adiktong dating Pangulo. Ako nalungkot ako. Kasi nakikita ko ngayon na Pilipinas, bumabaha na naman ulit ang droga. Kayo, kung mga adik kayo, tungtuwa kayo. Kasi wala na sa inyong, wala na sa gabal, sa gagawin nyo. Kaya wag na kayong, piyesta mo na kayo. Yan ang sabihin ko sa inyo. Piyesta mo na kayo para at least man lang na-enjoy nyo ngayon ang wala ng dating Pangulo.